Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para hatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Handa umanong harapin ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez ang anumang reklamong maaaring ihain ng Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y flood control anomalies ayon sa kanyang legal counsel. Iginiit ng kampo ni Romualdez na nananatili siya sa bansa at patuloy na ginagampanan ng kanyang tungkulin bilang kinatawan ng Leyte. Samantala sinabi ng Ombudsman na malapit ng ihain ang reklamong plunder laban sa mambabatas habang tinatapos ang paghahanda ng mga dokumento at ebidensya bago ang preliminary investigation. Nadawit si Romualdez sa mga aligasyon ng irregularidad sa pambansang budget, kabilang ang umano'y bilyon-bilyong pondong inilaan sa ilalim ng tinatawag na allocable funds mula 2023 hanggang 2025 na mariin namang pinabulaanan ng mambabatas. Dalawang bata ang iniulat na nawawala matapos gumuho ang isang bahay tabing ilog bunsod ng landslide at flash flood sa barangay Mapagong, Calambas City, Laguna noong linggo ng hapon. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Division, agad na nagsagawa ng search, rescue and retrieval operation ang mga otoridad matapos ang insidente na pinaniniwala ang dulot ng biglaang pagtaas ng tubig sa ilog dahil sa malakas na pag-ulan. Agad namang iniligtas ang ina at isa pa nilang kapatid. Samantala, 6 na bahay sa tabing ilog ang tuluyang nasira habang 22 iba pa ang nagtamo ng pinsala. Kinilala ang mga nawawalang bata bilang isang 9 na taong gulang na babae at 7 taong gulang na lalaki. Nagpapatuloy ang search and retrieval efforts ngayong Lunes. Sa ngayon, nasa 44 na pamilya ang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center bunsod ng trahedya. Kalaboso ang isang nag-awol na polis matapos umanong magnakaw ng tricycle sa barangay San Isidro, Quezon City madaling araw ng Huwebes. Ayon sa Calas Police Station, nahagip sa CCTV ang sospek habang minamaneho ang umano'y nakaw na tricycle. Nakatulong din ang isang saksi sa pagtukoy sa sospek na kalaunan ay inaaresto din ng otoridad. Hindi pa rin nababawi ang tricycle na pangunahing kabuhayan ng biktimang si Roy Guanlao at ng kanyang kapatid na kapwa may karamdaman. Itinanggi naman ng suspect ang paratang, ngunit ayon sa pulisya, dati siyang miyembro ng Philippine National Police at pang-4 na beses na itong nakulong. Nasa kustodiya ng Calas Police Station ng suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa New Anti-Kidnapping Act of 2016. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.